Sinasabi raw sa kwento ng mga matatanda na bago mamatay ang isang tao, ito raw ay sinusundo ni kamatayan. Ang sikat na lalaking maitim na kasuotan, may taklob ang ulo na mukha lang ang nakalabas. Habang sa mga kamay nito ay hawak ang isang uri ng tungkod at sa dulo niyon ay may mahabang karet. Kasing talas ng blade na nakadagdag sa takot na mararamdaman ng taong makakakita sa kanyang itsura. Ang mukha niya ay tila naagnas na bangkay o di naman kaya ay nahawig sa isang kalansay. Nakakapangilabot ang kanyang presensya dahil wala kang makikitang mga mata at kahit ang kanyang emosyon ay hindi mo rin maaaninaw. Sinasabing nagpapakita raw ito madalas sa taong malapit ng mamatay. At kapag nakuha na raw ang kaluluwa, nag-iiwan ito ng isang bato na nagsisilbing alay nila sa taong sinusundo nila. Ang mutya ni kamatayan ang nag-iisang pangontra sa mga aswang na madalas ay hindi tinatabla ng sikat ng araw. Iniiwan nila ito sa lugar na kung saan huling humiga ang isang patay. Si Dante ay taga Bulacan, Camarines Sur. Nangyari ito taong 1942. Ang batang ito'y ulila na sa mga magulang. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin at madalas sinasaktan siya kapag wala siyang naiuwing alak na pangsuhol naman sa lasinggero niyang tiyo. Kaya kahit ang kakarampot na kinikita sa maghapong pagtitinda ng basahan ay doon lamang madalas na pupunta. Sa halip na pagkain ay mas gusto nito na lumaklak ng alak kaysa ang alagaan ng noon ay 11 taong gulang na si Dante. Umiiyak na lang siya sa tuwing nakakaramdam na ng matinding pagod. At minsan naman sa tuwing nangungulila siya sa yumaong mga magulang. Naaalala niya pa ang mga araw na masaya silang magkakasama. Mahal na mahal siya ng kanyang ama't ina. Ngunit nang dumating ang isang pagsubok sa kanilang buhay, gumuho ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng kumpleto sanang pamilya. Dahil ang kanyang ama't ina ay napaslang ng aswang na gumagalas sa gabi. Ang aswang na tarok ay ang halimaw na kinakatakutang makita ng lahat ng mga taga-baryo. Dahil bukod sa napakalaki nito, ay walang halos natitira sa katawan ng mga taong nabibiktima ng aswang na ito. Kaya nagdulot iyon ng takot sa kanilang lugar. At bago pa sumapit ang 6:00 ng gabi, ay nakasarado na ang lahat ng kanilang mga bintana at mga pintuan. Wala ka na ring makikitang tao sa labas, maging ang mga nagtatrabaho. Takot na takot sila sa aswang. At ng mga panahong yon, pasado 6:00 din ng gabi, ay hindi pa nakauwi si Dante. Kinakailangan niya pa kasing makumpleto ang kanyang kinita para sana sa alak ng kanyang tiyuhin. At dahil sa maagang nagsara ang mga tindahan, bigo siyang makabili ng pasalubong para dito. Kaya halos mapugto ang kanyang hininga sa nadaramang takot, sa pangambang muli siyang sasalbungin ito ng mga suntok at walang awang pagpalo sa payat niyang katawan. Nanginginig ang buo niyang kalamnan ng mga sandaling yon, lalo pa talagang napakadilim na ng paligid na halos wala na siyang nakikitang liwanag sa daan. Nagdarasal siya na sana'y makarating sa kanilang tahanan ng ligtas at hindi niya makasalubong ang gumagalang aswang na tarok. Hanggang sa may biglang kumakaluskos sa kanyang bandang likuran at lumalamig ang paligid at nagkakaingay ang mga ibon sa gabi. Nakakaamoy din siya ng mabahong simoy ng hangin at dumadalas din ang pag-iingay ng mga palaka na kahit wala namang ulan ay tila nakikidalamhati sa takot na kanyang nararamdaman. Hanggang sa makarinig siya ng kakaibang ingay sa paligid. At sa pagkakataong iyon
ay mas binilisan pa niya ang kanyang pagakbang. Lakad at takbo ang kanyang ginagawa, makarating lang sa kanyang pupuntahan. Ngunit napahinto siya sa kanyang pagakbang nang mula sa kanyang harapan ay may nakita siyang isang lalaki. Nakahubad iyon ng damit pang itaas at tumindi ang masangsang na amoy na nanggagaling sa katawan nito. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan, lalo na nang mapagmasdang mabuti ang itsura nito. Sino po sila? Tanong niya na may panginginig ang boses at pinilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at hindi inalis ang paningin sa lalaking nakatayo pa rin sa daan. Nakatitig ito sa kanya at nang ngumiti ay lumabas ang mahaba at matutulis nitong mga pangil. Ganoon din ang mga kukong nakaumang sa kanyang harapan. Mas lalo siyang nataranta nang mabilis itong tumakbo upang malapitan siya sa kanyang kinaroroonan. Wala nang inaksay ang oras ang batang si Dante. Tinalon niya ang mga malalalim na bangin patungo sa kagubatan. Tinawid niya ang kahabaan ng masusukal na daanan at walang katiyakan ng kanyang mga hakbang. Ang gusto niya ay makatakas sa halimaw na humahabol sa kanya at kailangan niyang makalayo upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, ay mas nangingibabaw ang pagnanais niyang makahingi ng saklolo kahit sa tiyuhin niyang lasinggero. Subalit nararamdaman niyang malapit na siyang maabutan ng aswang at sa pagkakataong iyon ay ubod lakas na siyang sumigaw ng tulong sa kanyang mga kababaryo. Ngunit sa kasamaang palad ay mas isinarapan nila ang kanilang mga pintuan at mahigpit na hinarangan ng mabibigat na bagay na maaaring pumigil sa kanya upang makapasok. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo ng mabilis. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang balikat. Nagawa niyang makawala sa pagkakataong iyon, subalit gumuhit ang kirot sa pinagbaonan ng kuko ng aswang. At pakiramdam niya ay nakuha ang kapirasong laman sa bahaging nahawakan ng halimaw. Umaagos ang mainit na dugo sa kanyang dibdib na nagmumula sa kanyang balikat na nasugatan. Nawalang liksi niya sa pagtakbo at nanghina sa pagakbang. Sapon niya ang dumudugong katawan at pilit inihakbang ang sariling mga paa. Pero nagulat siya nang makita na nakaharang na ito sa kanyang daraanan. At mula sa kanyang harapan ay kitang-kita niya ang pagkain nito sa kakaunting laman na dumikit sa kuko nito. Muling sinunggaban ng kaawa-awang si Dante. Ngunit dahil sa nagpupumiglas siya sa pagkakahawak ng halimaw, tumilapon ang kanyang katawan sa napakalalim na bangin na ang babagsakan ay isang malawak na ilog. Bumulusok pa ilalim ang kanyang katawan at tinangay ng agos patungong talon. Nabugbog na mga bato ang manipis na katawan ni Dante at iyon ang naging dahilan ng tuluyang pagdilim ng kanyang paningin. Kinabukasan ay natagpuan ang bangkay ng batang tindero ng basahan. Palutang-lutang sa ilog ang katawan ni Dante. Napakaraming sugat ang natamo ng bata mula sa aswang na humabol sa kanya. Nagbubulong-bulungan ang mga tao na narinig nila ang pagsigaw ng bata, ngunit natakot silang lumabas upang sakluluhan ito. Wala ni isa sa mga ito ang nakaramdam ng lungkot para sa bata. Dahil kung tutuusin, mas mabuti na raw iyon kisa araw-araw na makikita nilang sugatan ito dahil lang sa pananakit ng kanyang tiyo. Maging si Ponyo na tiyuhin ng bata ay hindi man lang kinakitaan ng kahit na anong habag sa mukha nito. Tiningnan niya lang ang guray-guray na damit ni Dante at kinapa ang bulsa kung may naitabi pang barya ang pamangkin. Umirap ang mga taong nakasaksi sa ganoong pag-uugali ng lalaki. Ngunit walang gustong magsaway dito sa takot na baka balikan sila ni Ponyo. Dahil sa hindi pa uso ang imbalsamo sa mga namamatay, sa ikatlong araw
ay dapat nang mailibing ang katawan nito at masunog ang mga gamit na naiwan ng patay. Dahil sa may paniniwala silang hindi nakakalayo ang kaluluwa hanggat may mga bagay na maiiwan ito na pwede niyang balikan sa mundo at manggagambala sa mga taong tahimik na namumuhay. Mula sa malalim na pagkakatulog na tila isang panaginip, ay nakatakda na sana siyang sunduin ni kamatayan. Tapos na rin itong iwan sa kanyang higaan ang kakaibang bato na hindi niya mawari kung para saan. Hindi kagaya sa kwento, si kamatayan ay tila isang usok at anino. Subalit nangyari ang hindi inaasahan nang magmulat siya ng mga mata at nakita niya ang kanyang paligid. At labis ang kanyang pagtataka sa sobrang dami ng taong nakapalibot sa kanya, sapagkat nasa ataol siya habang dinadasalan. At kahit masakit ang mga sugat at ang balikat niya, ay nagawa niyang tumayo sa takot na nasa kabaong na ang kanyang katawan. "Ala, nabuhay ang bangkay! Bumangon si Dante!" Sigaw iyon ng lalaking unang nakapansin sa kanya. Ngunit hindi pa naman siya patay. Nawalan lang siya ng malay sa labis na takot at pagod. Iyon ang sigaw ng kanyang isipan. Kaya nagkagulo ang karamihan sa mga tao. At ang ilan ay isa-isa itong lumapit sa kanya at nagtanong kung paano siya nakaligtas. Kaya ikinuwento niya ang naging karanasan niya sa Tarok. Siya pa lamang ang unang batang nakakita sa kinakatakutang aswang sa kanilang baryo. Marami ang napahanga at sumikat siya sa katapangang ipinakita niya. At ang himalang nangyari sa kanya ay nagdulot naman ng panibagong pag-asa upang magsimulang muli sa kanyang buhay. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Ponyo at galit na galit itong sumugod sa kanya. "Wala ka talagang kwentang bata ka. Nakuha mo pang magpanggap na namatay. Pero ang totoo pala, wala ka lang naibiling alak ko." Sipa at tadyak sa katawan ng tinamo ni Dante sa malupit na kamao ni Ponyo. Halos dumugo ang kanyang nguso sa lakas ng pagkakasuntok sa mukha niya. Sumasama rin ang malansang likido sa mga luwang umaagos sa kanyang pisngi. "Totoo po, nakita ko po ang aswang na Tarok, ang pumatay sa aking mga magulang. Bakit ayaw niyo po akong paniwalaan?" Imbis na pakinggan ang kanyang paliwanag, ay muli na naman itong nagpakawala ng sipa at tumama iyon sa kanyang ulo. Bago umalis ang tiyo Ponyo niya, sinabi pa nito na huwag na raw siyang magpapakita rito hanggat wala siyang nadadalang alak. Hindi naman ganoon ang kanyang tiyuhin. Mabait din ito, kagaya ng kanyang mga magulang. Subalit nang mamatay ang ama't ina niya, nagbago na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Kung totoosin sana, ay magiliw ang trato nito sa kanya dahil sa hindi naman ito nakapag-asawa at wala rin namang anak. Pero bakit kaya malupit ito pagdating sa kanya? Naliliyo pa siya habang tinatahak ang daan patungo sana sa palengke upang maipangutang ang tiyo niya ng alak. Pagod na rin kasi ang kanyang katawan sa walang katapusang natatanggap na bugbog sa matigas na kamao ng kanyang tiyo Ponyo. Hanggang sa nadaanan niya ang isang matandang nakaupo sa putol na sanga ng kahoy. Tila hinihingal ito at nahihirapang huminga dahil hawak-hawak ang sariling dibdib. Pinipiga at panay ang buntong hininga nito. Mabuti na lang at nasa bulsa pa rin niya ang buti na may lamang tubig. Ito kasi ang madalas niyang pampawis sa nadaramang gutom at labis na pagkalam ng kanyang sikmura. Subalit na bahira niya iyon ng dugo at kahit nahihiyaman ay nagawa pa rin niyang maiabot dito ang tubig. Hindi siya pinagkaabalahang tingnan ng matanda sa mukha dahil na rin sa hirap na itong huminga. Kaya nagawa nitong agawin sa kamay niya ang lalagyan ng tubig at pagkatapos ay sinimsim ang laman niyon, saka ito dumigay.
Ang totoo niyan, ikaw talaga ang sadya ko. Magmula nang bumangon ka sa ataol na ginawa para sa'yo, ay hinahanap na kita at inalam kung ano ang pagkatao mo. Ho? Bakit po? Para ibigay ko sa'yo ang mutya ni kamatayan. Napangiti na lang siya sa sinasabi ng hindi pa nakikilalang matanda. Payat lamang ito at may malinis na kasuotan. Parang isang kumot na nakabalot sa buo nitong katawan. Sa kaliwang kamay naman nito ay ang tungkod na yari naman sa kahoy ng balete. Iniabot ng matanda ang isang uri ng bato, hugis pabilog at may berdeng kulay. Matingkad iyon at kasing laki lamang ng kindi. Sa pagtataka ay hindi niya kinuha ang bagay na iyon na nakalagay sa palad nito. Iniwanan na lamang niya ito ng ngiti, ngunit nanatiling seryoso ang mukha ng kaharap. Kaya muli niya yung pinagmasdan at pilit pinipigilan ang sarili na huwag damputin iyon o mahawakan man lang, sa takot na baka ang matanda ay isang aswang at nais lamang nito na mapaglilipatan ng lahi nila. Kaya mabilis ang ginawa niyang pagtanggi dito habang hindi naaalis ang paningin sa bato. Ikaw talaga ang totoong may-ari niyan. Isang mutya na iniiwan ni kamatayan sa tuwing sumusundo siya ng mga namamatay. At isang himalang nabuhay ka at nakabalik sa mundo ng mga buhay. Bihira ang mga taong nakararanas ng ganyang pagkakataon. At bilang kapalit, kailangan mong tanggapin ang mutyang iniiwan mismo sa iyong patay na katawan. Kinuha ko iyan sa ataol na pinaghigaan mo. Kinikilabutan siya nang mahawakan niya ang bato. Madulas iyon at malamig sa palad. Kahit hindi naman talaga niya nauunawaan ang mga ikinikwento ng matanda, mas pinili niyang maniwala rito. Lalo pat totoong nabuhay lamang siya mula sa 3 araw na pagkakahimlay. Ayon kasi sa mga matatanda noon, ang mga taong muntik nang mamatay ay nagkakaroon ng mga pambihirang kapangyarihan sa sandaling makabalik sila sa kanilang katawan. Ang iba naman ay nagiging isang matapang na albularyo at kung minsan ay magiting na antingero. Kaya bago umalis ay binilinan siya ng matanda na kailangan daw niya na lunukin niya ang bagay na iyon upang maging isang ganap na siyang albularyong pumupuksa sa mga aswang o di naman kaya sa mga kinakatakutang tarok. Dala ng kanyang pagkaisip bata, akala niya ay walang katotohanan ang mga pinagsasabi nito. Kaya inilagay niya ang bato sa lalagyan ng tubig at tahimik na nagpahinga sa lilim ng puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na nga siyang napaidlip. Ngunit biglang uminit ang kanyang pakiramdam at bigla siyang nilagnat dahil siguro sa mga natamo niya mga sugat sa katawan. Nakaramdam din siya ng matinding pagkauhaw, kung kaya ay sinaid niya ang natitirang tubig sa bote. Wala siyang kaalam-alam sa mga oras na yon ay nalunok na pala niya ang mutya. Nagdulot iyon ng kakaibang liksi sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang lagnat at napalitan ng gaan ng pakiramdam. Nagtataka man ay labis ang kanyang saya at muli ay naglakad patungo sa palengke. Kumuha muli siya ng mga paninda sa karatig pwesto ng dati niyang nilalakong mga basahan. Ngunit labis ang kanyang pagtataka dahil ang dating hindi niya nabubuhat na karton noon ay wala siyang nararamdamang anumang bigat ngayon. Pinagtitinginan siya ng mga tao roon. Sila man ay nagugulat din sa ipinapakita ng lakas ng katawan, sapagkat alanganin daw sa kanyang edad ang bigat ng mga dala niyang basahan. Minsan naman, kahit malayo pa ay tumatalas na rin ang kanyang pandinig, maging ang kanyang pangamoy. Lahat ng iyon ay kakaiba sa kanya. Kinagabihan, katulad ng dati, ay muli na naman siyang ginabi sa daan. Subalit ang pagkakaiba, walang bahid na takot at pag-aalala ang makikita sa kanyang muka ng mga oras na yon. Hanggang sa nakaamoy siyang muli ng mabahong amoy
mula sa nabubulok na bagay. Pamilyar ang kanyang naaamoy ng tila kahawig sa mga aswang na balbal. Naniniwala siyang nasa paligid lamang niya ang tarok. Kaya hinihigpitan niya ang kapit sa dalang alak at nakiramdam sa paligid. Mula sa gilid ng daan ay kitang-kita niyang isang nilalang na kumakain ng isang patay na tao. Tila ba sarap na sarap ito sa putahing nilalantakan. Subalit nang maramdaman ang kanyang presensya ay tumigil ito sa pagngasap. Lumingon ito sa kanyang kinaroroonan. Malinaw ang kanyang mga mata at nakikita niya ang tunay na itsura ng aswang na kumakain ng bangkay. Ito rin ang aswang na nananakit sa kanya noon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya gumagalaw at hinihintay ang pagsalakay ng halimaw sa kanya. Sa talas ng kanyang paningin ngayon sa kabila ng madilim na paligid, agad niyang nakilala kung sino ang tarok na kumakain sa mga tao at maging ang mga bangkay sa sementeryo. Walang iba kundi ang kanyang tiyo Ponyo. Ang kanyang tiyo ay nang siyang aswang na kinakatakutan sa kanilang baryo. At dahil sa dala niyang alak ay pinilit itong agawin ang dala niyang bote. Subalit malakas ang kanyang katawan at naihampas niya ito sa puno. Siya man ay nagulat din at pinagmasdan ng sariling palad. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa, ngunit hindi sumuko si Ponyo. Bumangon ito at muling lumapit sa kanya. Pilit nitong kinukuha ang alak na dala niya hanggang sa hinayaan niyang makuha iyon ng kanyang tiyo. Ininom nito ang alak. Umiiyak ito at hindi makatingin sa kanyang kinaroroonan. Patawarin mo ko, Dante, sapagkat hindi ko alam ang aking ginagawa. Napatay ko ang iyong mga magulang na aking mismong kapatid. Walang kapatawaran ang mga nagawa kong kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong makainom ng alak. Dahil sa tuwing nalalasing ako, hindi ako nagiging isang halimaw. Isinisi ko sa iyo ang lahat. Patawarin mo ko, Dante. Nakikiusap akong wakasan mo na rin ang buhay ko. Ang katotohanan yon ang yumanig sa kanyang pagkatao. Hindi na nito tinanong kung bakit malakas siya ng mga oras na yon. At dahil sa tindi ng kanyang galit, nagawa niya itong saktan at suntukin sa mukha. Tumilapon ito sa daan at bumagsak sa katawan ng bangkay na kinakain nito kanina. Umalis ka sa baryong ito. Magmula sa araw na ito, patay na ang tarok. Hindi siya lubusang masama, ngunit hindi niya mapapatawad ang kanyang tiyuhin sa nagawa nitong pagpapahirap sa kanyang kalooban. Wala siyang kasalanan. Bakit siya ang kailangang magbayad? Walang nakakaalam sa mga naganap na mga oras na yon at bumalik ang katahimikan sa baryo at lumutang ang isang mahusay na albularyo. Si Dante ang manggagamot at tagapagtanggol ng mga taong nangangailangan ng tulong niya. Magmula nang mapunta sa kanya ang mutya, takot na rin ang mga aswang na manggambala ng mga taong naninirahan doon. At pagkalipas ng 10 taon ay nakapangasawa na si Dante ng isang dalagang dayo lamang sa kanilang baryo. Iyon ay si Magda. Nabulag siya sa angking kagandahan ng babae at umibig ng tuluyan sa kanyang kabiyak. Ngunit ang babaeng ito ay isa palang uri ng aswang na kung tawagin sa Bicol ay mga tawong lipod. At sa paglipas ng maraming taon, unti-unting humihina ang kapangyarihang tinataglay ng mutyang nasa loob ng katawan ni Dante. Unti-unti kasi siyang nilalaso ng sariling asawa at lumipas lamang ang ilang buwan, hindi na nakita pa si Dante. Sinasabing kinain na raw ito ng tawong lipod dahil ginamit ang pag-ibig nito para kay Magda. Marami rin ang umuusbong na kwento tungkol sa albularyong ito, ngunit pawang haka-haka na lamang at walang makapagsabi kung paano ito namatay. Ang tangi lamang naiwan sa kubo na tinitira nito ay ang batong puti na sinasabing mutya ni kamatayan na gumapi sa aswang na tarok.
Hanggang ngayon ay nakatago pa rin ito sa iniingatang sisidlan ng matandang albularyong nagbigay ng mutya sa batang si Dante.